Magandang araw po sa bawat isa. Ito po si Brother Arthur Macarubo na nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo ako sa mga gagawing pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo. Ito po yung itinagubilin niya bago umakyat sa langit na nandoon sa Mateo 28:19-20. Sinabi doon, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Diyan po ay makikita natin na napakahalaga ng bagay na ito. Mayroon po tayong video doon sa introductory ng mga lesson na ito na ipinaliwanag ko na mayroong 7 bagay kung bakit napakahalaga ng mga batas na ito ng Panginoon Kristo. Ang pagtuturo ng mga batas ng Panginoon Kristo sa mga mananampalataya ay nagpapakilala ng isang tao o tagapagturo ay lingkod ng Diyos. Imposibleng makagawa tayo ng mga alagad maliban na alam nila, naunawaan nila, at isasabuhay nila ang mga batas ni Kristo. Napakahalaga ng bagay na ito na maging prioridad ng sino mang tagapagturo kung siya ay tunay na alagad ng Panginoon. Ang mga batas ng Panginoon Kristo o ang mga utos ng Panginoon Kristo ay para sa lahat ng mananampalataya. Kalimutan muna natin ang ating mga relihiyon, samahan, grupo, sekta. Ang mahalaga ay nagtuturo tayo o nauunawaan natin at maisabuhay natin ang mga batas ng Panginoon Kristo. Ulitin ko po, walang kinalaman dito ang ating relihiyon, ang ating sekta, ang ating denominasyon. Alam po ninyo, sa mga nasa gobyerno, napakahalaga po na matutunan ito ng ating mga nasasakupan. Sa mga pulis, sa mga sundalo, sa lahat-lahat, dapat po ay alam nila ito sapagkat ito ay matatawag na universal law of God. Universal law of God. At alam po niyo, ito po ang huhubog ng magandang pag-uugali sa mga mananampalataya. Makikita po natin sa kanila ang buhay ng Panginoon Kristo kapag ito ay kanilang isinagawa. Ulitin ko po, maaari pong ang mga katuruan ito ay ituro sa sino mang nasa alagad ng batas o sino mang nagtatrabaho sa gobyerno, at makikita po natin kapag isinabuhay nila ang pagbabago sa ating pong pamunuan. Kunin ninyo ang inyong mga grupo, ang inyong mga kaibigan, o kaya sa inyong pamilya. Ano mang grupo, mga kapatid, ay maaari po rito. 2 o 3, okay na po yan. Magsulat po kayo at pagkatapos ay magkaroon kayo ng discussion sa bandang dulo. Maaari po ninyo akong tawagan o kaya ay tanungin kung nais po ninyo, makipagkaibigan po kayo sa akin sa Facebook. At ganoon din naman sa mga makakatapos ng kanilang curriculum sa 70 utos na ito ng Panginoon Kristo, ay maaari po ninyo akong imbitahan para sa inyong graduation at maaari akong makapagbigay sa inyo ng inspirational talk sa panahon ng inyong pagtatapos. Kaya halina kayo at pag-aaralan natin ang mga batas ng Panginoong Kristo. Narito naman po tayo para sa ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang batas sa kanyang mga pinagaharian. At ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa aklat ng Mateo 5:38-42. Nawa po ay dala ninyo ang inyong mga ballpen at papel at ang Biblia. Basahin natin itong Mateo 5:38-42 at titingnan natin kung ano ang tila ipinag-uutos ng Panginoon sa pagkakataong ito. Basahin ko po. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa iyong kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa.
Kung isakdal ka, ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo pati ang iyong balabal. Kung pipilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo ito ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Mapapansin natin dito sa mga sinabi ng Panginoon na tila ang ipinag-uutos niya ay huwag maghiganti sa masamang tao. Ito po ang ipalalagay natin na ika-10 utos. Hindi po tayo sa 10 Commandments. Ang kautusan, mata sa mata, ngipin sa ngipin ay matatagpuan sa Lumang Tipan. Sa Exodo 21:23 hanggang 26, ganito ang kanyang sinabi. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, yan ang kabayar nito. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos, kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping yon at bigyan ng kabayaran sa mata nito. Ganon din ang gagawin kung sino ang nabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin, bilang kabayaran naman ang ngipin nito. Makikita natin dito na sa Lumang Tipan ay tila kung ano ang ginawa ng isang tao sa kanyang kapwa, yun din ang magiging kabayaran. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, anumang damage ang ginawa mo laban sa tao, yun din ang igaganti sa iyo ng gobyerno ng Israel. Yan ay utos ng Panginoon. Subalit nang dumating ang Panginoon ay makikita natin ang kaibahan ng kanyang sinasabi sa Lumang Tipan. Napakaganda po na maunawaan natin yan. Minsan ay maalala ko na sumakay ako sa taxi at pinano ko na siran o bahagina ng salita ng Diyos ang taxi driver. At sinasabi ko sa kanya mga batas ni Kristo, hindi ko matatandaan kung paano kami napapunta roon sa pag-uusap na yan. Nang mabanggit ko sa kanya ang tungkol sa mahalin ang iyong kaaway, ay malala ko ang kanyang mukha at ang kanyang sagot nang sabihin sa akin, hindi pwede. Kailangan bugbugin ko muna siya bago ko siya patawarin. Tingnan po ninyo ang natural na tao. Ganyan po ang kanyang gagawin sa sino mang nakasakit sa kanya. Pero sa Panginoon ay makikita natin na huwag gumanti sa masamang tao. At ang sabi pa nga niya, pag sinampal ka sa kanan, ibibigay mo sa kanya o ihaharap mo sa kanya ang iyong kaliwang pisngi. At kung isasakdal kanino man para makuha ang iyong ari-arian, ay dagdagan mo pa. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang batas sa Israel na kung pipilitin sila ng mga kawal na pasanin ang kanilang daladala ng 1 milya, ay pasanin nila ito ng 2 milya. Gusto kong makita natin ang katotohanan dito. Bawat utos ng Panginoon ay kailangan makita natin yung magiging resulta ng bagay na ito sa atin. Ano ang pakinabang dito? Kasi minsan ay para bagang nalalamangan tayo sa mga utos ng Panginoon, pero kung titingnan natin at ma-realize natin ang katotohanan na hindi po tayo lugi sa paggawa nito, bukod sa gantimpala ng Diyos sa walang hanggan ay yung mapapasa atin ngayon. So tingnan natin itong sinabi ng Panginoon tungkol sa mga kawal. Ang ibang salin ay tinawag na manlulupig. Halimbawa, tingnan niyo ang katotohanan ito, na may isang Israelita na ang edad ay 13 at isang sundalo na matikas na merong pasaning mabigat. Sa batas ng mga Romano ay maaaring ipapasan ng mga sundalo sa mga Israelita ang kanilang mga mabigat na dalahin sa layong 1 milya. Sabihin na natin 1 kilometro. Doon tayo nasanay. So nakasalubong ng sundalong ito ang isang Israelita na lalaki, patpatin, at sabi niya sa dito, halika, pasanin mo ito para sa akin. So walang magawa ang Israelitang yon, kundi sundin ang sundalo
napasanin yung mabigat na dalahin niya. At ginawa nila ito. So habang sila ay naglalakbay, kung titingnan natin, nandoon ang sama ng loob sa 13 taong gulang na Israelita dahil sa bigat. Pero ang utos ng Panginoon ang kanyang iniisip. Pagdating doon sa 1 milya o 1 kilometro ay pwede nilang ibaba. So nung ibinaba niya ito at papasanin na ng sundalo, ay sinabi ng 13 taong gulang na Israelita, "Maaari ko bang pasanin pa ito ng 1 milya para sa iyo?" At nagulat ang sundalo, pero para maibsan ang kanyang hirap, ay pumayag siya na pasanin pa ito ng 1 kilometro. Sa paglalakbay ay naging curious yung sundalo. Ang tanong niya ay, bakit mo ginagawa ito samantalang mabigat ito para sa iyo? At sasabihin ng Israelitang yon, ito kasi ang turo ng aming guro. Ha? Sino ang guro mo? Si Jesucristo po. Yan po ang kanyang turo. So, tingnan po ninyo, habang sila'y naglalakad, ay naiisip ng sundalo ang ginawa niyang ito o ginagawa ng kabataang ito. At nung sila'y dumating doon sa punto, nagkamay ang dalawa at sabi niya, "Maraming salamat sa iyo." Naghiwalay ang dalawa na unang masaya ay yung nagpasan ng mabigat na pasanin, yung Israelita. Pangalawa ay yung sundalo ay nagtataka sa kakaibang katuruan ng Panginoong Jesucristo. At yan ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, lumaya ang kabataan sa kapaitan dahil sa kanyang ginawa. Sigurado ko po kung gagawin natin ang isang bagay dahil sa batas, mabigat. Pero kung ito ay dahil meron tayong puso na nagnanais gawin ang bagay, ito ay nagiging magaan at nawawala sa atin ang sama ng loob. Nakita po ninyo ang epekto ng pagsunod sa utos na ito ng Panginoon, at makikita natin na ang bagay na ito ay nagsisilbing babala sa sino mang pumapatol sa pakikipag-away. Sa utos na ito, sino man at anuman ang nagawang pasakit sa kapwa, ito rin ang gagawin sa naparusa sa kanya. Ang ibig ko pong sabihin ay yun sa lumang tipan. Tinutumbasan o tinatapatan ang anumang pinsalang nagagawa sa kaaway. Ang Panginoong Hesus ay may kakaibang utos na sino mang manakit o gumawa ng masama laban sa kanyang mga tagasunod, ito ay hindi maaaring gumanti sa nakasakit sa kanila. Meron po tayong katanungan dito at maaari nating i-pause ang video para magkaroon ng pag-uusap ang bawat isa, maihayag ang kanilang damdamin sa bagay na ito. So anong tanda ng pakikipag-away ang nakikita mo hanggang ngayon sa iyong physical na katawan? Alam po ninyo, naniniwala ako na nung tayo'y mga bata ay may mga nakaaway tayo. Ako po ay maraming ganyan sa aking physical. Mga peklat ng pakikipag-away. So anong tanda ng pakikipag-away ang nakikita mo hanggang ngayon sa iyong physical na katawan? Naway magsalita ang bawat isa sa inyong grupo. Nawa po ay naging tapat tayo sa ating pakikibahaging yon tungkol sa ating mga nakaraan. At kung meron pa tayo sa ating kasalukuyan, mga kaalit, ay maganda po na maibahagi rin natin. Alam po ninyo, ang kalayaan ay nandoon sa pagiging tapat. Kung iisipin natin kung bakit tayo pinagko-confess ng Panginoon sa ating mga kasalanan, yan po ay nasa 1 John 1:9, ay dahil nais niya na tayo ay lumaya sa anumang tanikala sa nakaraan. Kailangan mailantad ng mga tago sa buhay ng isang tao sa liwanag ng salita ng Diyos para sa ganon ay masolusyonan ang bagay na ito. Sa ngayon ay magpapatuloy tayo at aalamin natin ano ang mga utos o
tuwirang utos ng Panginoon tungkol sa pagpaparaya. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Pero sana'y huwag naman nating gawin ng may pang-iinis na parang bagang, sige, sampalin mo ko, sige, suntukin mo ko, sige, saktan mo ako. Hindi po ganon. Kundi yung hindi ka kontento sa yung ginawa mo sa akin, ewan ko sa iyo, pero ikaw naman ay libre, pero huwag mong isipin na ako'y gaganti sa iyo. At yan po ay upang lubusang mawala ang kaniyang galit sa atin. Pangalawa, kung may kukuha ng iyong damit, ibigay mo pati ang iyong balabal. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga masasama na pagka kinuhanan ka na, ibibigay mo pa ang iyong balabal. Sabi niya, yan po ay tungkol sa mga Israelita, pero malamang ay meron din tayong paraan sa paggawa nito sa ating mga sariling kultura. Pero tingnan po ninyo isang kwentong ito. Isang lalaki ang hinold up at kinuha ang kanyang pitaka. Subalit bago tuluyang lumayo, ay tinawag niya ang salarin at sinabi, halika, pero hindi yung naghahanap ng away. Ibibigay ko sa iyo ang laman ng aking coin purse. Maaring nagawa mo ito dahil sa iyong pangangailangan. Tutal ito naman ay pera ng Diyos at ipinagkatiwala lang sa akin. Sa halip na kunin ay ibinalik ang pitaka at sinabi, ayaw kong pakialaman ng pera ng Diyos. So ito po ay naiisip ko lang na kwento na maaring gano'n ang magiging solusyon na nais ng Panginoon sa atin. Kaya niya sinabi, pag kinuha ang iyong damit, ibigay mo pati ang iyong balabal. Ito pa ang sinabi ng Panginoon tungkol dito sa pagpaparaya. Magbigay sa humihingi sa iyo. Well, meron pong isang tanong dito na maaring sa ating bansa ay ipinagbabawal ang pagpapalimos sa mga lansangan. Yan ay sapagkat alam natin na marami ay ginagawang pagkakakitaan ng bagay na ito. Ngayon siguro, ay magkaroon tayo ng discernment. Ito bang taong ito ay talagang nangangailangan o ginagawa niya ng kabuhayan ng bagay na ito? Sapagkat alam natin sa Pilipinas ay may mga professional na namamalimos. So, desisyonan po natin. However, kung tayo ay magbigay, for the sake na meron tayong malinis na konsensya at dahil sa pagsunod sa utos na ito ng Panginoon, at least ay sa ating motibo ay maganda. Sa aking karanasan ay meron pong mga parang siga-siga na gusto lang nilang makahingi. At nagiging paraan nila ito na hindi na magtrabaho. Magkaroon tayo ng discernment. Kung matapang naman tayo, ay maganda na sabihin natin na hindi. O hindi ka magbibigay sa kanila nang sa gayon ay hindi sila masanay sa iyo. Tandaan din natin ang isang katotohanan na hindi tayo Diyos para maibigay natin ang lahat ng mga nakikita nating pangangailangan. Hindi makatotohanan ng ganon. Yun ang dahilan kaya nangangailangan tayo ng discernment o katalinuhan mula sa Diyos kung sino ang mga karapat-dapat nating tulungan. At alam natin na kapag tayo tumulong, ay hindi paghahangad na ito ay maibalik sa atin para sa ganon, ang maggagantimpala sa atin ay ang ating dakilang Ama. Isa pa sa sinabi niya ay huwag mong paghihindian ang mga humihiram sa inyo. Now, isa rin po ito na muli, una, ay hindi po tayo Diyos na maibigay natin ang lahat ng pangangailangan. Alam ko na bilang mga Kristiyano, meron tayong conviction na tumulong. Kung wala ka niyan, baka wala kang Espiritu ng Diyos. Pero huwag mong ipahiram yung hindi iyo. Yun lamang sa iyo ang ipapahiram mo dahil baka magkaproblema ka. At doon naman sa mga nanghihiram, dapat ay maging tapat kayo, lalo na kung kayo'y Kristiyano, huwag kayong mangangako na pag-usapan na natin yung bagay na yan. Pero isa pa ay maging maingat tayo sapagkat meron din mga professional na mangungutang pero meron silang sadyang ginagawa na ayaw talagang magbayad. At isa pa, maraming tao ay madaling mangutang subalit hindi po marunong magbayad. Iingat kayo sa mga ganyang tao sapagkat kayo ay unang-unang maapektuhan kapag kayo ay nagpapahiram na
kalaunan na hindi kayo babayaran. Marami na akong karanasan dyan. Maging sa churches, maraming tao dyan na sinasamantala ang pangungutang dahil madaling magkaroon ng damdamin o kaya ay sabihin natin habag ang mga tao na nasa iglesia. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong paghihindihan kung meron ka. Kung meron ka lang sa iyo. At maging maingat ka rin sa tinatawag kong mga professional na mangungutang. Now, ano-ano ang mga magagandang bunga ng pagpaparaya sa masama? Number 1, magiging malaya tayo sa anumang sama ng loob. Napag-usapan na natin yan. Kung tayo ay mapagparaya sa mga masasama, well, hindi na natin isipin yung pagganti. Tayo ay nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ganong kaisipan. Pangalawa ay nagiging kakaiba tayo sa reaksyon ng mga taga-sanlibutan. Katulad ng naikwento ko sa inyo sa driver ng taxi nung nais ko siyang bahaginan ng salita ng Diyos at naikwento ko ang tungkol sa utos ng Panginoon na mahalin ang kaaway, ay ang sagot sa akin o ang sinabi sa akin ay talaga namang kakaiba na sabi nga niya ay bubugbugin ko muna bago ko siya patawarin. Yan ay kaisipan ng mga taga-sanlibutan. At maaari nating gamitin yan sa ating sarili. Baka ganun din tayo na hindi mapakali kung hindi nakakalamang sa ganti sa ating mga nakaalitan. Abay, hindi ka Kristiyano pag ganon. Sabi ko nga ang Panginoong Kristo ay never na gumamit ng dahas nung siya ay naparito sa mundong ito. Kaya't yung mga relihiyon na gumagamit ng dahas, sinasabi ko po ito, baka ito ay gamitin ng mga nasa gobyerno, yung mga relihiyon na gumagamit ng dahas, isipin nyo, kayo ay hindi sa Panginoon. Kahit sabihin nyo, ang pangalan ng church nyo ay nandoon ang Panginoon, nakalagay ang born again, nakalagay ang Iglesia ni Cristo, nakalagay ang Church of Christ, may pangalan si Cristo doon, Christian Fellowship o Fellowship in Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, never na gumamit ang dahas ang Panginoon at makikita natin dito sa utos niya na bawal ang gumanti. Kayong mga pulis, ay napakagandang katanungan nyo. Maaari ba akong gumawa ng dahas kapag ang isang masamang tao ay nalalagay sa panganib ang aking buhay? Alam niyo po, kayo ay may karapatan na gamitin ang inyong autoridad dahil kayo ay sakop ng batas. Kayo ay may autoridad na gumawa ng hakbang. Yan ay pinapahintulutan ng Diyos, I believe, as an authority. Pero yung kayo ay gaganti sa personal nyong dahilan, ay hindi po maaaring gawin ang bagay na yan. So maging maingat kayo sa application ng paggamit sa inyong authority. Isa pa, tungkol dito sa magandang bunga ng pagpaparaya, nagkakaroon tayo ng magandang patutuo sa mata ng iba. Ang ganda po niyan. Dahil once na ikaw ay nakita ng sanlibutan na nakikipag-away, gumaganti sa labas na walang sapat na dahilan, o kaya ay meron ka mang sapat na dahilan, dahil baka gamitin niyo yon na dahilan para kayo ay makipag-away, ay magiging lamat yan sa iyong pagiging Kristiyano. Isa pa, ay magkakaroon tayo ng mga kaibigan na maaaring makakita ng liwanag ng Panginoon Jesucristo. Kapag tayo ay nagkaroon ng ganitong kaisipan na hindi ka makikipag-away, libre ka na pangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, minsan ay naging karanasan ko sa mga nakaraan na bago ako makapag-isip mangaral ay meron akong mga ginawa na o actuation na hindi maganda sa mata ng tao, I mean sa loob ng bus. At yan ay dahilan para hindi po ako makapagsalita. I'd rather shut my mouth than preaching the gospel with bad testimony. Sinabi nga ng aklat ng awit na the wicked has no right to mention the name of the Lord. Walang karapatan. Kahit sa aklat ng Timoteo, meron po yan na ang mga masasama ay walang karapatan
na banggitin ang pangalan ng Panginoong Kristo. Isa pa ay tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Masarap kaya ang mapayapa sa buhay. Now, kung tayo ay lumalaban, ibig sabihin ay there is always a tendency ng gantihan. Pero kung tayo ay nagparaya, ano man ang isipin nila, yan ay magpapakita na meron tayong tiwala sa ating dakilang Ama na kaya niya tayong proteksyonan at ipaghiganti kung tayo ay nagpaparaya. So there is peace deep inside us. At least wala tayong ginawang masama laban sa kanila, hindi tayo gumanti sa mga masasamang tao, then tayo ay may kapayapaan. Ano naman ang karakter o pag-uugali na pinapalabas ng utos ng Panginoon ito sa atin? It is forgiving. And forgiving is entwined together with peace. Nandun ang kapayapaan. Malala ko yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 6:14. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others of their sin, your Father will not forgive you as well. Makikita nyo na kapag tayo ay hindi nagpapatawad, sinabi ng salita ng Diyos, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ibig sabihin, nakablock ang iyong panalangin sa Kanya. Sabihin mo man, meron ka mang kondisyon sa iyong sarili na tinatanggap ito ng Diyos kasi anak niya ako. Sabi ng Biblia, hindi ka rin niya patatawarin. Pero kung magpatawad ka, you have the peace, you have the confidence. I obeyed Christ's command and I believe He has forgiven me. I have the right to come in His throne of mercy and grace. And yan po ang resulta ng pagsunod sa utos na ito ng Panginoon Kristo o pag-uugali, forgiving, pagiging mapagpatawad ang iniistir niya sa atin. Pinapasimulan tayo ng Panginoon sa isang maliit na bagay hanggang sa lumaki ng lumaki and makikita natin, we are dead to ourselves. Patay na tayo sa ating mga sarili, hindi na tayo masyadong nag-iintindi sa anumang mga ganong pasakit na ginagawa laban sa atin. Ano ang mga halimbawang ipinakita ng Panginoon? Tingnan po ninyo. Sa Lucas 9:51 hanggang 56. Nang hindi sila papasukin sa bayan, ang mga alagad ng Panginoon ay ganito ang kanilang sinabi. Panginoon, nais mo ba na humiling kami ng apoy mula sa langit upang tupukin ng mga taong ito? Alam niyo po, yan po ay naganap na sa Biblia. Sa panahon ni Elias, ilang tao ang pinatay ng Diyos sapagkat hiniling ni Elias na sila ay tupukin. Kung hindi ako nagkakamali sa 2 Kings chapter 1 o yung kwentong yan. I think there were 3 times na 50 katao dahil sa paghiling ni Elias ng apoy mula sa langit ay natupok ang mga ito. At kung sasabihin ng Panginoon, go on, baka sundin sila ng Diyos sa kahilingang sunugin ang lugar na yon sa panahon na yon. Pero ano sabi ng Panginoon? Pinagalitan ng mga alagad. Tingnan po ninyo, dahil sa kaisipang yan ng pagganti sa mga masasama. Malala nyo rin si Apostol Pedro na tinaga niya ang tainga ng isa sa mga umaresto sa Panginoon. Ang pangalan ay Malchus. At anong ginawa ng Panginoon? Pinulot ng Panginoon ang tapyas ng tenga ng taong yon at mahimalang ibinalik ito. Ano kaya ang isipin ng taong yon? Yung taong yon ay sigurado na nagkaroon ng kaisipan na marahil ay magdadala sa kanya ng pagsisisi sa paggawa ng iyon ng masama sa Panginoong Jesucristo. Nang arestuhin ng Panginoon ay sinabi niya sa mga alagad dahil sa nais nilang lumaban, hindi ba ako maaaring humingi ng laksa-laksang mga anghel sa Ama upang ako iligtas sa pagkakataong ito? Hindi po ginawa ng Panginoon yan. Ayaw niya ng labanan. Darating tayo doon na ang Panginoon ay pangungunahan ng kanyang mga hukbo laban sa mga masasamang tao upang tapusin na ang kasamaan sa mundong ito. Pero ipinapakita ko po sa atin na kaya ng Panginoon ang gumawa ng laban sa kanyang mga
perpetuators, pero hindi niya ito ginawa. At alam din natin na nung siya nakabayubay sa krus ay sinabi niya sa mga tumutuya sa kanya, sa mga nanakip sa kanya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mayroon po akong 3 katanungan dito para sa atin just to evaluate ourselves. Number 1, nalalaman mo ba ang dahilan ng iyong mga sama ng loob ay bunga ng hindi mo pagpaparaya o pagpapatawad? Kung meron kang hanggang ngayon, sa tuwing na maalala mo ang isang bagay ay talagang nanggagalaiti ka sa iyong kalooban, it is because you haven't forgiven yet that person. Nalalaman mo ba na labis na pagpapahalaga sa mga temporaryong bagay ay pagpapakawala sa mga bagay na pangwalang hanggan? Ano po ang punto ko rito? Yung hindi pagpapatawad, lahat naman yan ay dahilan sa mga bagay sa mundong ito. Yung mga material na kalimitan ay pinag-iinteresan ng mga masasama sa atin, pero ang Diyos ay meron siyang higit na inihanda na walang hanggan, at kung pwede lang ay ipagpalit natin ang mga bagay na ito na temporaryo doon sa inihanda ng Diyos para sa atin. Pangatlong katanungan, may tao ba na galit sa iyo? Ano ang dahilan? At anong hakbang ang iyong ginagawa upang isaayos ang inyong alitan? Nais mo ba ng pananangin upang maging katulad ng Panginoon sa pagkikitungo sa mga umaway sa Kanya? So ang gagawin nyo sa ngayon ay ipapanalangin kayo ng inyong leader sa grupo, isa-isa. Kinakailangan lang ninyong mag-confess. Yan ay sa inyong discussion. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos at nawa ay matuto tayong maging mapagpatawad.